Sama-sama tayong magiging karakli. Isang sugatan matapos paulanan ng bala ang isang bahay sa San Mateo, Rizal. Ang masaklap, damay sa pamamaril, ang aso ng kapitbahay na humamol umano sa mga suspect. Ating saksihan. Tulungan niyo po kami! May tama po rito, tinamaan po lang mga baril! Duguan ang kamay ng lalaking ito habang tumatawag ng saklolo ang kanyang asawa at mga kapitbahay nitong Miyerkules ng tanghali sa San Mateo, Rizal. Pati po yung aso ng kapitbahay namin, binaril nila! Gumagawa noon ng furniture ang biktima ng paulanan ng bala ang kanilang bahay ng 4 umanong lalaking sakay ng 2 motorsiklo. Nakatayo ko sa gate yung asawa ko, nagpupukpok po nung kahoy na yan na bed. Pinagbabaril po nila asawa papunta dito. Nataplisan ng bala ang ulo at kamay ng biktima. May mga kasos po sila sa amin nang gusto nila papatayin nila kami. Lumalaban kami ng patas eh. Nasawi naman ang aso ng kanilang kapitbahay matapos pagbabarilin ng mga suspect na hinabol daw ng aso. Kilala raw nila ang mga gunman na nakaalitan umano nila dahil sa lupa. Umalis na po kami doon sa lugar na pinagtatalunan po namin para makaiwas nga po sana at para po safety nga po. Ang problema, sinundan daw sila kung saan sila lumipat. Doon po sa lugar po namin, sir, meron po kaming dokumento at dito lola pinakikita na ayaw pong kilalanin itong kabilang po na panig. Natunto ng 2 sa 4 na suspect ng San Mateo Police, SWAT at Battalion Brigade ng Rizal Police. Pero naging mainit ang tagpo dahil sa mga nagtangkang pumigil sa pag-aresto. Yun po yung inyong mga karapatan. Naiintindihan niyo po ba? Yung pagpinta niyo, nasa ospital ko kagagaling sa kanya na resibo. Kahit nang maposasa na ay humarang ang ilan nilang kaanak. Papuntahin niyo, attorney niyo to. Ayon sa San Mateo Police, dati nang may record ang mag-amang naaresto. Yung pong ama, meron pong dating kaso rito sa Bagong Laya for illegal possession of firearms. May arrest warrant naman para sa anak. Meron po siyang isang kaso rin na murder case. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na nakapiit ngayon sa custodial facility ng San Mateo Police. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. May nakikita mga bawas presyo sa produkto petrolyo sa susunod na linggo, halos hindi rin daw yan mararamdaman ng ilang PUV driver dahil masyado anilang maliit. Kumpara po yan sa big time oil price hike ngayong linggo na umabot sa mahigit 5 piso kada litro para sa diesel. Saksi, si Bernadette Reyes. Hindi lang mga jeep at provincial bus ang may nakabinding petisyon para sa dagdag pasahe sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. Noong 2023 pa nagpetisyon ng grupo ng mga TNVS driver at naghain na sila ng mosyon para magkaroon muli ng pagdinig. Bagamat may nakaambang rollback sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo, naliliitan ng mga driver. Ito pong rollback na sinasabi nila, hindi pa naman po talagang sobrang baba. Hindi pa rin po bumababa ng mababa sa 50 pesos ang presyo ng mga gasolina. Sa kabila ng inaasahang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes, tuloy ang panawagan ng grupong TNVS Community Philippines na itaas ang singil sa pamasahe. 20 pesos na dagdag sa base fare ang hirit ng grupo. Pati ibang PUV driver, umaalma ngayong lampas piso hanggang lampas 2 piso lang ang posibleng bawas presyo sa petrolyo. Wala pang kalahati ng higit 3 hanggang higit 5 pisong taas presyo ngayong linggo na hinati sa 2 bagsak ng mga oil company. Ang pagsipa ng presyo ng langis dahil sa nooy tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. At noong magdeklara si US President Donald Trump ng ceasefire sa pagitan ng dalawa, nag-react ang merkado at bumaba ang presyo ng krudo ayon sa Department of Energy. Tinanong namin ng DOE bakit nga ba hindi ganon kalaki ang rollback, gayong napakalaki ng taas presyo nitong nakaraang linggo. Wala tayong control sa mga dito ng pagtaas or ng pagbaba. Sa ngayon, nagsisimulang bumaba, hindi man ganun kalaki yung difference. Kasi di ba ang computation natin ng adjustment for next week, itong linggo, average itong linggo nito versus the previous week. Eh malaki yung previous week. So kaya hindi ganun kalaki yung impact ng adjustment ngayon. Tingin ng DOE kung tuloy-tuloy ang ceasefire, maaaring magtuloy-tuloy rin ang rollback. Pero may mga posible pang makahatak ng presyo ng langis sa world market. Nandiyan pa rin yung threat na
kung talagang magkakaroon ng pag-atake ang Israel, nakabanta yung Iran na talagang isara nila yung state of war. Nandiyan, hindi siya nawawala. Bukas ng madaling araw, inaasang darating ang unang batch ng 3 OFW na nagpa-repatriate mula Iran. Susundan yan ng 5 sa gabi. 26 na Pilipino mula Israel ang nauna ng nakauwi. May 20 pang nakaschedule bilang second batch at karagdagang 55 ang naghayag ng intensyong umuwi. Meron tayong mga kababayan na bilan na namin initially ng ticket or na pa-reserve namin pero nag-back out na. Kasi po daw humuhupa na yung gulo and they're opting to stay kasi po nanghihinayang sila dun sa kanilang trabaho. Lahat na uuwi ay makatatanggap ng 150,000 pesos mula sa DMW at OWA, karagdagang tulong pinansyal mula sa DSWD at access sa skills training o training voucher mula TESDA at health assistance mula sa DOH. Umiiral din ang OWA e-care system, isang 24/7 case management platform na sinusubaybayan ng bawat kaso ng OFW assistance. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. 7 volunteers sa tree planting activity ang patay matapos mahulog mula sa sinasakyang mini truck sa Silay City sa Negros Occidental. Base sa investigasyon, tumagilid ang truck na mawalan umano ng kontrol ang driver pagdating sa kurbadang bahagi ng kalsada. Ay sa asawa ng isa sa mga sakay ng truck, may problema na ang sasakyan bago pa man mangyari ang aksidente. Critical naman ang lagay ng 6 pang volunteer habang 11 ang inoobserbahan sa ospital. Patuloy ang investigasyon at pagtitiyak ng lokal na pamahalaan, tututukan nila ang investigasyon at tutulungan ang mga naulila ng mga biktima. Ang Rodrigo Roa Duterte. Nilinaw ng bansang Australia na hindi sila pumayag na tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng International Criminal Court ang kanyang interim release. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, hindi nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ng kanyang ama. Saksi si Darlene Cay. Para mabigyan ng interim release ang isang nakadetain sa International Criminal Court, kailangang signatory sa Rome Statute ang pagdadalang bansa at dapat payag itong tanggapin ang suspect. Sabi mismo ni Vice President Sara Duterte, isa ang Australia sa mga bansang tinitignan nilang maaaring kumupkop sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling pagbigyan ng hiling niyang interim release. Australia is in the list of countries that are considered by the lawyers. Pero ang gobyerno ng Australia, nilinaw na hindi pa raw sila pumapayag na tanggapin ang dating Pangulo kung mabigyan siya ng interim release. Hindi rin daw nila ito kinokonsidera ngayon. Noong Pangulo pa si Duterte taong 2017, inirekomenda na ng Australia na paimbestigahan ang mga umano'y extrajudicial killings o EJK sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Yan ang mga insidenteng bahagi ngayon ng kasong kinakaharap niya sa ICC. Pero sabi ng bise, hindi raw nakipag-ugnayan sa Australia ang mga abogado ng dating Pangulo. I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung listahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. Sa petisyon ng kampo ni Duterte para sa interim release, may binanggit na bansa pero redacted ito o nakatakip sa bersyong inilabas sa publiko dahil ito raw ay confidential. Tinutulan naman ng prosekusyon ng hiling na interim release. Ang problema natin, maski kami sa victims po, hindi dinisclose yung redacted portions. So yung tinanggal at hindi ipinakita sa publiko sa kanilang request ay saang bansa, ano yung kondisyon, ano yung sitwasyon ni Duterte, ano yung nirereklamo niya or bakit daw. So, ang hirap, diba, tansyahin kung hindi mo alam yon. Ang
Ang Malacanang naman, binigyang diin na hindi direktang nakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Kasunod yan ang pahayag ng Justice Department na poprotektahan ang mga tetestigo laban sa dating Pangulo kasunod ng hiling ng ICC. Hindi directly makikipagtulungan sa ICC. Ang tutulungan po natin ay ang kapwa nating Pilipino na nangangailangan ng tulong para mabigyan sila ng hustisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Nanindigan ng House Prosecution Panel na dapat matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kabilang sa ipinunto ng prosekusyon ang maliraw na intindi ng depensa sa isang desisyon ng Korte Suprema. Saksi, si Tina Pangiliban Perez. Tinanggap ngayong hapon ng Senate Impeachment Court ang submission ng House Prosecution Panel. Tugon nila ito sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Dito idiniin ng prosekusyon na dapat tanggihan ng korte ang hiling ni Duterte na i-dismiss ang kaso ng walang paglilitis. Kailangan daw isagawa ang paglilitis para mapagtibay ang hustisya, panindigan ng mga prinsipyo ng demokrasya, at idiin na walang nakatataas sa batas anuman ang kanyang katungkulan. Hanggang ngayon walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lato tayo nanghuhula pa rin. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. It's a sign of no defense. Kasi kung may depensa on the facts, gaya ng sinabi ko, hindi general denial, specific denial. Hindi totoo sapagkat ito ang totoo. Wala nun eh. Sa sinabi ni Duterte na wala na raw hawak na articles of impeachment ang Senate Impeachment Court dahil binalik ito sa Kamara, Maliho ito. Nung sinerve po yung summons na yung articles of impeachment, na natanggap naman niya, and sinagot niya. Nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. pinabulaanan din ng prosekusyon ang sinabi ng bise na lumabag ang articles of impeachment sa constitutional provision na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang reklamo sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints. Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file na flimsy o walang kabuluhan just to bar other legitimate impeachment complaints. Kinontra rin ng House Prosecution Panel ang sinabi ng bise na hindi pwedeng tumawid ang impeachment proceedings mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Maliraw ang intindi ng depensa sa tinukoy nitong kasong Balag versus Senate of the Philippines. Sabi ng prosekusyon, malinaw raw na sinabi ng Korte Suprema na ang Senado ay isang continuing institution at hindi ito nabubuwag sa kada eleksyon. Sa sinabi naman ng kampo ng bise na walang statements of ultimate facts, sagot ng prosekusyon, may bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-code siya ng rule of procedure na paso na. Kaya ang hiling ng prosekusyon sa korte, simulan na ang paglilitis. I-convict ang bise, iutos ang pagtatanggal sa kanya sa pwesto at patawa ng habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang public office. Ayon sa House Prosecution Panel, tiwala sila sa proseso ng impeachment at tiwala sila na tutupad ang senator judges sa kanilang tungkulin ng naaayon sa konstitusyon. Binigyan din ng House Prosecution Panel ng kopya ang kampo ng bise. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Arestadong 9 na Koreano na target umano ang mga kapwa Koreano sa online credit scam. Kalaboso rin ng isang Indian national at 8 iba pa dahil sa pagpapatubos ng isinalang sasakyan gamit ang casino chips. Saksi, si John Consulta.
Pagkatanggap ng bayad ng mga suspect, magkakasabay na hinuli ang Indian sa parking area at Pilipinong nasa isang establishmento sa Parañaque City. Agad kinapkapan at inaresto ang 6 na Indian habang huli rin ang 3 umanong kasabwat. Sumbong ng complainant sa NBI, isinanla niya sa isang kumpanya ang kanyang sasakyan sa halagang 70,000 pesos. Pero nirentahan umano ito ng Pilipinong suspect at saka isinanla naman sa mga Indian. Ang mga ito humihingi naman daw ng 450,000 pesos para matubos ng original owner ang sasakyan. Kung makita natin, parang 5'6" pero hindi 5'6" kasi 5'11" dahil ilang times yung sobra-sobra yung hinihingi nila. From the start, ang pakay pala is isang lang, hindi naman rentahan. So, kinonsider namin to na car na vehicle. Ang pakilala po nila ay mga medical students sila sa isang universidad sa Northern Luzon. Pero nakakapagtaka dito, kung sila ay mga estudyante ng medisina, eh bakit nandun sila sa casino na nagdidil ng mga sasakyan? Para hindi raw chap-chapin ang kotse ng complainant ng mga Indianong suspect, nagdemand sila hindi ng pera kundi casino chips bilang pagtubos sa hawak nilang sasakyan. O baka nag-iisip sila na nagpamark kami ng pera. So gusto nila to use the facility of the casino, gusto nila i-convert sa chips. Ito ay parang pagkula o tinatawag natin pag-launder, no? And they always think na kapag chips, hindi kaya ng NBI na i-mark yung chips. Nang kunin namin ang panig ng mga inaresto. So how much are you asking? 200 only, sir. Only 200,000. If you're students here in the Philippines, why are you engaging in such transactions? Gipit lang po ako, sir. Sobrang laki po. Yung pagsisisi ko po kasi hindi ko pa kala magkaganito. Sa hiwalay na operasyon ng NBI Organized International Crime Division at BI Fugitive Search Unit sa Parañaque pa rin, arestado ang 9 na Koreano na umano'y sangkot sa online credit scam. Kapwa Koreano raw ang kadalasang nabibiktima. Kumpiskado ang mga computer, gadget at script na ginagamit nila sa online panluloko. Pag nag-apply na ng loan, sisingilin na nila ng processing fee itong mga to. Pag nakuha na yung processing fee, nakabigay na sila lahat ng mga sensitive details nila, bigla na lang mawawala. So, nakuha yung pera nila, tapos wala naman silang nakuhang loan. They are presenting here as a tourist. They are compliant with the immigration conditions. Unfortunately, doon nakita na tayo na mayroon silang ginagawa na hindi naman tugma sa isang turista na dayuhan dito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga inarestong Koreano. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.